Sir, gagawin ko po ngayon is yung demo video ng amin point of sale system, that is Trisis po. So before we start po, papakita ko po sa inyo kung paano po sisimulan yung software natin. So once na ma-install po siya sa computer nyo, magkakaroon po tayo ng shortcut icon. Ito po yun. So i-click po natin ng shortcut icon. Since demo lang po ito, gagamitin po natin as unregistered copy po. Okay. And magkakaroon po tayo ng user ID and password. So gagamitin ko po ngayon is yung default po ng demo. Ayusin ko lang po yung resolution para makita nyo po ng buo. Ang Trisis point of sale system po ay accredited din po siya ng BIR po. So ito na po yung pinaka front end po ng system natin. Trisis point of sale system version 8.0. So pinaka updated version po ito ng Trisis. So sa part po nito, makikita nyo po yung company name nyo or kung may logo po kayo, dito po siya nilalagay. So nakita nyo pa, unregistered copy po. And gamit ko po ngayon is yung file po ng The Generics Pharmacy, kasi meron din po siyang relevant items which is yung milk, meron din po siyang mga, let's say, yung canned goods. Nagbebenta rin po ang TGP no? So mapapakita ko po sa inyo kung ano po yung pwedeng lumabas po sa grocery po. So dito po sa system po natin, meron po siya tatlong level. Level 1, level 2, then level 3. Sa level 1 po, ito po yung ginagamit natin sa buong transaction po. So makikita nyo rin po yan. Meron po yung shortcut po sa keyboard. Okay. Dito po makikita nyo rin po na madali lang po siyang gamitin. Kasi makikita nyo naman po lahat. And meron din po itong manual na ibibigay. Sa level 2 po, ganun pa rin po siya for transaction po. Sa level 3 po, ito po yung pinaka, let's say, ginagamit po ng bago po tayo mag-transaction. Ito po muna yung ginagamit natin, yung pag-enter po ng stocks, stock return, stock entry, saka PLU data entry po. So sa PLU data entry, ito po yung pagpapasok po ng item natin sa magiging system nyo po. Okay, so papakita ko po sa inyo yung transaction po. Mas ma-appreciate nyo po siguro, sir, kung meron po tayong scanner at cash drawer po. Kasi yun naman po yung madalas na ginagamit sa mga groceries. Ngayon, papakita ko lang po yung pinaka-shortcut. So, pinipindot ko po ngayon yung arrow up po. So, sa arrow up, makikita nyo po yung price lookup po. Dito po sa price lookup or look for, makikita nyo po lahat po dito ng nakalist po ng item natin. Magiging ganun din po sa inyo kung grocery po kayo, makikita nyo po lahat ng items nyo po once ipipindutin nyo po yung arrow up. Okay, let's say nahihirapan po yung cashier nyo na i-scan po yung barcode, i-arrow up lang po din, hanapin po niya. So look for, type po natin yung Coke. Yan po, lumabas na po siya, 3 letters pa lang po, Coca-Cola. Okay, let's say bumili po ako ng 3 Coca-Cola, dinagdagan po, 3 times Coca-Cola again. Ayan po. So, ang total ko po is 808. Ngayon, pipindutin ko po itong F9 for cash payment, yung shortcut po na F9. Okay, nag-wide si customer ng 1,000. So, yan po. Lalabas po yung, bubukas po yung cash drawer natin, lalabas po yung, magpiprint out po yung printer natin ng receipt. Makita po ang naging transaction po ni customer. Okay. Ngayon po, gagawin naman po natin yung pag-void po ng item kasi ito po yung madalas din po nangyayari sa grocery. So, mag-enter po ulit ako. At nagbili po si customer ng off lotion. Okay po. And bumili rin po si customer ng absolute drinking water po. Then, bumili po ulit ako ng Coke. Since nagbago po yung isip ni customer or nagbago po yung isip ko, gusto ko na lang po ipatanggal yung off kids lotion. Pipindutin lang po natin ng F3 or yung sa screen na item void. Ngayon po, makikita nyo po yung void item number
Ito po yung mga number niya. Kasi gusto nga natin tanggalin si off-grid lotion, pipindutin na po natin number 1. So, technically, mabu-void na po siya. Mawawala na po siya rin sa pinaka-transaction po natin. Then, balik po tayo dun sa pagka-cash payment po. Natapos na po kasi yung transaction, magbabayad na po si customer. Ganun lang din po. Magbayad po ng 100 si customer. Then, print out po ng receipt. Then, cash out po ng drawer. May kita po kagad. So, may iwasan din po na magkaroon ng let's say human error sa pagsusukli kasi madali naman po tingnan kung magkano po yung change. Okay, doon naman po tayo sa level 2. Sa level 2 po, makikita nyo po rito yung paid out, transaction cancel, error correct, cash count. Kung meron pong laman ng kaha natin bago mag-start yung production, lalagay po dito para makita natin kung meron po bang nagkulang or nawawala. Sa level 3 naman po, ito po yung sabi ko nga po, PLE data entry, pag-encode po ng items po natin. Saka sa stock po and Z-read po. Before po, nagpapakita ko muna po sa inyo sa X-read po. X-read po natin, meron po siya iba't ibang klaseng report po. Terminal report, cashier report, department sales report, PLU sales report, hourly report, electronic journal, inventory report, daily inventory report, sales report, price adjustment, and cashier log in, log out report. Sa terminal report po, ito po yung usually na ginagamit na kung gusto mo malaman yung every now and then sales po. Sa X-read po, ang X-read po ginagamit po yan kung gusto mo lang makita every now and then yung sales mo. Hindi po siya may erase. Okay? Sa cashier report po, let's say si cashier 1, ito yung naging benta. Si cashier 2, ito yung naging benta. Makikita nyo po dito. Department sales report po, each item po magkakaroon po tayo ng designation. Let's say canned goods, milk, or cold beverages. Dito po makikita yun kung gaano po kadami lumabas. Sa hourly report po, makikita nyo rin po kung gaano kalakas yung oras. And gaano po kalakas yung benta ng ganitong oras. Makikita nyo po, mamamonitor nyo po. Inventory report po, kung gaano po kadami. Kung may kulang na po ng stocks po, makikita nyo rin po dito. Yun po, sa daily inventory report po, kung gaano po kadami lumabas or yung pumasok na items po. So, dito po monitored po lahat. So, may iwasan nyo po magkaroon ng problema kasi makikita nyo po kagad, meron po kayong black and white na list po. Once mag-report po tayo, ito po, nakikita nyo po siya, lalabas po yung naging sales po. Ito po yung naging sales po, makikita nyo po kung gaano po yung naging total po niya. At magpiprint out din po siya dun sa printer po natin. Kung ayaw nyo naman po mag-print out po, pwede rin po, para hindi po masyadong aksayado sa papel. Medyo mahaba din po kasi to. Pwede nyo naman po siya i-print through computer po kung may printer po kayo. Okay, ayan po. Do you want to generate hard copy? Yes or no? Pag ganun po, pag ni-yes nyo po, lalabas po siya dun sa printer natin. So, inano ko po kasi wala po tayong gamit na printer ngayon. X-read po is yung every now and then po na sales report po. Sa Z-read naman po, na nakita nyo sa level 3, nasa level 3 na po tayo. Sa Z-read po, ito po makita nyo po yung, ito na po yung end of the day sales ba. Kung gaano po yung kalaki yung pumasok, lumabas. Ganun pa rin po, kung ano yung nakikita nyo po doon sa X-read kanina, makikita nyo pa rin po sa Z-read. Kaya lang po dito sa Z-read, ito na po yung pinakaginagamit once na magko-close na po. Kasi po, sa Z-read, mabubura po lahat na naging transaction yesterday. Ganun po ang mangyayari. So, pag ginawa po natin to, mawawala na po yung naging transaction natin, yung buong araw, at makikita mo na po, nare-refresh na po siya para po sa panibagong araw. So, po, makikita nyo po, yung pinaka-date range po, kung let's say gusto nyo po i-Z-read nung yung time na let's say from June 11 to mag-start po, nasa June 11 po tayo ngayon, so mag-start po tayo ng nasa simula po June 1. Kung gusto nyo po makita po yung sales po na from June 1 to June 11, nandito po. Yan po.
Makita nyo po yan, yung buong naging